palangga. Ayan, mag-vlog si Inday kasi mag-isa lang ako sa bahay. Tsaka medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog mga palangga, di ba? Ayan. Labas tayo sa aking terrace. Ayan, kagagaling ko lang mag-extra work doon. Wait ha, pakit dyan. Kagagaling ko lang dyan magtrabaho 2 hours. Kaya, kakauwi ko lang ng bahay. I-flex ko lang yung palmera. Yung na-vlog ko na ata ito eh. Yan oh. Pinutol na siya mga palangga. 1,000 euro ang bayad. Magkano yung sa Philippine money? 1,000 kung 57 ang palit. Diyos ko Lord. Ang takin nyo. Sobra kamahal. 1,000 euro. 1,000 euro. Pumatak siya ng mga palangga. 57,000 pesos. Kung 57 ang palit. Kung 50 naman, 50,000 pesos. Pagpaputo lang yan ha. Sobrang laki kasi yan eh. Ewan ko lang kung mahanap ko yung video ng ano ko dyan. Ni-reels ko yan siya din sa sa Facebook. Hanapin ko nga. Ayan, dyan ako nag-extra work. 2 times a week ako dyan napunta. Tapos yung sa bar, ano naman yun, panghapon palagi. Pero, pag Wednesday tsaka Saturday, magpakita nga ako Wednesday tsaka Saturday, doon sa bar, balikan ako. Morning and evening. Kasi, mas maraming tao kasi sa umaga, kaya kailangan ng katulong ng amo ko. Kaya yan, kaya, pagod, nakakapagod mga palangga. Iwan ko, parang pumayat nga ata ako eh. Hindi ko kasi, wala kasi akong parang pumayat ako kasi nagtimbang ako, pumayat ako ng 2 kilo. Kasi pag summer kasi dito, sobrang dami talaga ng tao. Kasi nila yung panahon, kung nga ang summer dito ay 3 months lang nagtatagal, talagang lumalabas sila para mapasamantala nila ang panahon. Kasi lalo na pag summer, naka-t-shirt lang sila. Tapos pagdating ng winter, naka-coat, naka-abrigo na naman. Kaya talagang lumalabas sila. Doon mas maraming tao pag summer. Kaya pagod-pagod ako mga palangga. Ngayon, wala yung asawa ko, may trabaho. Tapos yung anak ko may football. Kaya mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog kasi din basta-basta pag nandito sila. Kasi ayaw nga nila na nag-vlog ako na nandyan sila na nakikita. Kahit hindi ko sila videohan. Nakaasar sa akin. Kaya inkomodo ako. Kaya ako na lang, pag ako lang ang nasa bahay, kaya ako nagbibideo. Ano ba naman Tagalog ko eh. Ito pala, kwentuhan na lang tayo mga palangga. Nung pala, kailan ba yun? Basta, meron ako mga friends na nakausap. Friends, kababata. Tanong sila, sabi nila, bakit daw, mag-vlog nga ako na one time, mag-Bisaya challenge ako. Bakit daw Tagalog, Bisaya daw ako, bakit daw Tagalog ang salita? Kasi ang Bisaya ko hindi dire-diretso. Para lang timang pag nagbisaya ako, parang natatawa lang ako sa sarili ko pag nagbisaya ako kasi nahaluan ko Tagalaga ng Tagalog. Kasi po, pinanganak kami sa Cebu. Pero, doon kami nag-elementary, doon ako nag-high school hanggang 2nd year high school. Pagkatapos noon, pumunta na ako ng Maynila, nag-transfer ako, doon ako nag-3rd year high school. No, mentira. Kasi nungalingan pala. Hanggang 1st year high school lang pala ako kasi by sem pala yun, 1st sem, 2nd sem. Di ba ganyan pag high school? 1st year high school lang pala ako sa Cebu. Sa academy ako noon. Naalala ko yung name. Cebu Academy at ang pangalan nun. Basta yun. Tapos nag-transfer ako ng 2nd year high school dito na sa Maynila. Doon na sa Maynila. Hanggang sa nag-college ako sa Maynila nakatira. Mantakin nyo. Nakaintindi talaga ako ng Bisaya. Pero yung mga Bisaya na sobrang lalim na, tinatanong ko naman. Pero kung pagsalitain mo, kung kausapin mo ako ng Bisaya, naiintindihan ko lahat. Yun lang, hindi nga ako nakapagsalita. Pero proud Bisaya naman ako. Yan. Kaya minsan nga, meron ako mga Tagalog minsan o English na medyo malambot yung letter I, tapos medyo malambot din yung letter U.
Alam mo yun? Letter U. Kasi ganun talaga ang mga Bisaya. Talagang ano na namin, talent na namin yun. Pinapalambot ang matigas. Ang matigas, ay, baliktad. Tamo? Basta, yun na yun. Kaya, Tagalog talaga ang salita namin mga palangga. Kahit ng mga kapatid, lalo na mga kapatid ko, kaliit-liit pa nila nung pumuntang Maynila. At least ako, tsaka yung ate ko, mga ganung edad na kami, mga first year high school na kami nakapunta na Maynila. Nauna yung ate ko, pala, elementary pa lang yung ate ko, nasa Maynila na pala. Tapos sumunod ako. Nagkahiwa-hiwalay kasi kami, 7 kami. Tapos yung mga kapatid ko maliliit pa nung pumunta na Maynila. Kaya talagang sobra ang salita namin, talagang Tagalog. Pero nakaintindi man kami, nakasabot man kami ng Bisaya. Tsaka sa bahay, hindi rin yung mama namin tsaka papa namin nagsasalita ng Bisaya. Madalas yung papa ko kasi matigas talaga yun ang salita. Ngayon, pero usually talaga, kahit mga Bisaya kami, nagtatagalog kami sa bahay. Kasi yun na ang nakasanayan pati. Yan, kaya explain lang natin kasi baka sabihin naman ang arte-arte na nito, Bisaya naman, ano naman to? Taga Pinte. O, di ba? Kasi, para malaman lang nila na hindi, nung nagbakasyon nga kami dyan sa Davao, tsaka ano ba yun, sa Siargao, dyan sa Pilipinas, mga Bisaya ang mga salita nila Akala nga nila hindi ako nakaintindi ng Bisaya kasi nga, nagtatagalog ako Pero alam mo yun, nagpapasensya ako kasi hindi naman, lalo sa Siargao, malalim ang Bisaya nila. Kaya minsan tinatanong ko talaga, ano ibig sabihin nun? Pero sinasabi ko, nakaintindi po ako para, hindi naman yung parang ano sa kanila ba, jahe na, nagbibisayaan sila, malay mo, malibak sila sa akin, tapos, naintindihan ko pala, kaya pinalam ko na, nakaintindi po ako ng Bisaya. Kaya lang Tagalog po ang salita ko, sabi ko ganyan. Lalo na, nandiyan yung asawa ko, salita niya ang sinasalita ko, kaya yun. Kaya mga palangga, intindihin nyo na lang kung anong tawag niyan. Lalo yung mga classmate ko dyan sa sa Cebu, mga naging kabarkada ko. Pasensya na po kung pag magkita-kits pa naman tayo sa reunion. Ay Tagalog jud ko kay ang pangit na pakinggan pa nagbisaya ako, pero mag-try ko Bisaya. Mag-challenge pala ako magbisaya. Ikauban ba ang tawag? Ikauban ko ang akong mga igsuon. Kay lingaw kayo sa tanan pa nagbisaya kaming mga nagsuon. Lingaw kaayo kay mga kiwo kaayo ang mga Bisaya batas dili diretso diretso Bisaya kay maghuna-huna ka pa ano pang kasunod ng sabihin ko, ano bang Bisaya noon? O di ba? Nahaluan man Tagalog, tulad ng ginagawa ko ngayon. Yun, napapatawa talaga to si Chata. Sige, itour ko nga muna kayo sa aking bisinaryo, ba yung tawag yan? Sa aking mga kapitbahay dito. Kumulagi kong finiflex itong aking mga yung bisino ba? Mga kapitbahay kasi magaganda kasi mga bahay nila Tsaka kung mga mataas ang bahay ko, mataas ang bahay namin, kita namin lahat ng kanilang mga ganap. O, di ba? Mag-ano tayo? Makimarites tayo kung ano yung mga nilalagay nila sa hardin nila. Kasi yung iba, nagulat na lang ako nung pagpunta ko sa tirasa namin. Uy, meron naman yung swimming pool. Tapos, sinabihan ko nga asawa ko, maglagay yung swimming pool diri sa among tirasa kay sobra kalapad. Wait nga, magtry ako. Tingnan ako akong bana na tingnan nyo ha? Kalapad ana among tirasa. Ina nako siya na magbutang ta diri og kuan. Oy, swimming pool dito lang sa gilid ba. Sus. Kay lapad kay siya sa tanan. Bilangin nga natin kung ilan to ka steps. Mga palangga, tinan mo nahaluan ko talaga ng Tagalog ang salita ko mga palangga. Wala dito ha? Ha? Ilan to ka steps ko? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ngayon, ayaw niya kasi, hindi din kasi ako pwede magbilad mga palangga sa totoo lang kasi nagkamilasma man ako kaya iniingatan ko na wag lumala. Tingnan mo ang ganap ng kapitbahay ko mga palangga.
Diba? Pa-swimming pool siya. Pag-una. Nandun pala, kapitbahay ko. Malalim-lalim din yun, Tapos yung isa, tinakpan. Ayan, swimming pool din yan. Tinakpan. Maliit lang yung kanya kasi bata man lang. Ito kasi malaki mag-asawa lang yan sila Buntis ata asawa niya. Ito yung aking mga kapitbahay dito. Madre mia. Tapos yan, meron din yan silang swimming pool pero nandun sa kabila. Nandun sa kabilang nila, nataran kasi yun ata ang medyo malaki-laki na space. Ngayon, dito banda, meron din yan sila. Wait lang, sana walang tao kasi. Tamo, meron nga. Ito namang kapatid ng asawa ko, meron din yan siya, dyan din yan nilalagay. Pero hindi niya nilabas ngayon kasi nagbakasyon sila sa ibang lugar. Yun Ito medyo malaki-laki to. Mahaba. Marami kasi yung anak 4, 5. Diba? Yun ang ganap ng mga kapitbahay ko dito. Tapos dito yan yung may habol mga palangga yan. Mga mag-asawa dyan, bagong kasal ata. Mga kasing edad lang ng kapatid kong maliit. Bunso. Mga 30 kapin pa lang. Sus, pag nagbilad yan dyan mga palangga. Yung tao anong tawag yan? Topless ang babae. Lang siya, panty lang iniwan niya. Pero ang kanyang pantaas talaga naman. Nakaganon. Talagang para daw pantay ang pasok muna ako sa bahay mga palangga kasi manuman ang bantang man ang adlaw Ayan, nagtatopless siya. Wala siyang bra. Kahit doon sa isang pistina, sa isang swimming pool na focus ko kanina na kakalagay lang, pati yung asawa niya nagtatopless din yan. Wala lang sa kanila. Kami nasa taas kami, nakikita ko. Minsan nga, yung bintana ng anak ko, binababa ko na lang ang persiana kasi doon yung banda ang kwarto ng anak ko Siyempre, pagbukas niya ng persiana, nakikita niya dyan yung kanyang kapitbahay na alam mo naman tayo mga Pilipino, kahit pa paano. Ako tuloy nahiya. Sa kanila, normal lang yun. Kaya yan, medyo napahaba ng ating kwentuhan mga palangga. Nagpahinga kasi muna ako kasi maglimpyo pa ako sa balay. Mag-vacuum, tsaka mag-map ako sa sahig. Tapos maya, alauna na pala dito, time check, alauna ng tanghali. Din ako. And then, magluluto ako ng kakainin ko. Mag-scramble egg lang ako, tsaka may, ba dyan, may parang krema. Parang, siya, puri ang tawag niya dito krema di zanahorias. Krema ng, ba yan, zanahorias sa atin? Carrots, yan. Parang, grind yung carrots. Yun ang usually mga pagkain, yung mga ganitong mga pagkain nila talagang mga saludable. Yung healthy ba? Kasi pakuluan mo lang ang carrots, lagyan mo lang ng kunting patatas, pero pakulo lahat, hindi gumagamit ng mantika. Tapos kung gusto mo lagyan ng keso o timplahan, tapos i-grind lang yun para maging siya, yung parang maging espeso ba yun? Tiki. Puri ang tawag nila krema. Krema yan ang kakainin ko. Tsaka mag-scramble egg lang ako, second plate. Kaya yun. Tapos, pag yung mga free time ko, nanonood ako ng mga video sa TikTok. Wala akong TikTok. Lang ako talaga, nagbablog lang ako. Wala din akong Facebook alam mo yun, yung hindi ako masyadong sa Facebook. Yung mga reels, ganyan. Nag-upload ako pero hindi ako masyadong active. Kaya yung kasi, sobrang busy ka na nga sa work. Tapos, nagdagan ko pa trabaho ko. Wag na, yun. Tapos, karamihan, may one time, may friend ako, super friend ko to sa YT. Hindi nawawala yung communication namin. Nag-ask siya sa akin. Sabi niya, ate, mas matanda man ako sa kanya. Alam niya to, pag napanood niya to ang vlog ko, alam niya ito. Sabi niya, ate, taga-probinsya kasi, ganun man talaga ang natin sa province, yung ating parang mindset. Hindi naman lahat, no? Pero noong kasi ako, nasa province pa ako, nung nandyan pa ako nakatira sa probinsya, iba, nagbago lang yung ko, yung parang pananaw ko sa buhay mula nung
nakarating ako ng Manila, nakarating ako dito. Nababago talaga yun. Depende yun sa environment mo. Tanong siya sa akin, sabi niya, ate, ano pala, uso pala ngayon dyan yung AFAM. AFAM dyan sa Pilipinas. Yung AFAM naman kasi, ano ba meaning nun? A foreigner assigned to Manila? O a foreigner assigned from the Philippines? Ibig sabihin, yung AFAM, dyan lang yun sa mga foreigner na nandyan sa Pilipinas nakatira. Parang ganun, no? Ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung asawa ko, hindi ko matatawag na AFAM. Kasi dito kami sa Spain eh. Hindi naman kami nakatira sa Pilipinas. Tanong siya sa akin. Sabi niya, ate, lahat ba daw ng AFAM ay mayaman? Lahat ba daw na nakasama ng nakapag-asawa o nakapag-uyab-uyab o AFAM? Dato ba raw? Bisaya man eh. Sabi ko, dili, uy. Kisa may nagasulti ano eh. Saya si Chata. Kasi nagasulti ano nga, dili mo natin na tinuod. Uy, depende man na sa sitwasyon. Ingon ko. Sabi ko, tsaka yung mga, ewan ko ha, depende siguro sa AFAM. Kasi may AFAM man talaga na dili dato. Nagtrabaho rapod. Katulad yan sa asawa ko. Ay, ako hindi ako nahiya magsabi. Ang asawa ko, hindi yan siya dato. Ano lang sila, medyo. Kasi kung dato untang akong asawa, di ako magtrabaho. Di ba? Katulad ng ibang mga Pilipina na kapangasawa o AFAM na talagang kwartahan, di ba? Hindi na sila nagtatrabaho, nagpasilbi. Silbi na lang sila sa ilang asawa. Di ba? Yun yung mga nakikita natin ng mga vlog na medyo mga sikat-sikat na. At talagang kumikita din sila sa pagbablog nila. Kasi syempre, wala naman sila magagawin kundi mag-vlog eh. Kaya binablog nila yung buhay nila. Kung ano yung ginagawa niya araw-araw sa asawa niya, sa anak niya. Yun, kasi at least pinagkikitaan niya. Which is maganda na ano, di ba? Na trabaho. Dahil home ikananay ka, magbablog ka sa ginagawa mo araw-araw, masipag ka lang mag-edit. O, yeah, maganda, good for them, di ba? Pero ako kasi, hindi lahat, sinabi ko nga sa kanya, hindi lahat ng AFAM ay yung nakapangasawa ng AFAM, mayaman ang AFAM. Yung iba, tulad ko, nagtatrabaho ang AFAM, bakit AFAM ang tawag ko sa asawa ko? Ano ba yan, eh? Nagtatrabaho ang asawa ko, doon nga kami nagkakilala eh. Tapos, meron kami binabayaran bahay. O, nakayaman noon. Nagtatrabaho din ako. Yun lang, ang maganda lang, kanya-kanya kami ng kwarta. Kaya ang akong kita, ako aman lang. Tapos ang kita niya, iyaharasag. Pero, pag mangayo ko, manghatarasag siya na ako. Ay, Diyos ko Lord. Ang basihan lang yan, na pag nakahanap ka ng foreigner na ibang lahi, imo dyan isure na tinuod jud ka nagihigugma. O, kalaw sa Bisaya eh. Di ba? Yun talagang isure nimo. Hindi yung nagkuha ra kag foreigner kay gusto mo makarao sa hirap. Sa bagay, maintindihan ko naman talaga sa atin din kay mucha pobresa kasi tayo eh. Marami kasi talaga mahirap sa atin kaya minsan parang gisaalang-alang nila ang kanilang nararamdaman basta lang maiahon sa hirap ang pamilya. Kasi yung anak man jud siguro tayo ng mga Pilipino, no? Dili man na siya kuan kanang i-kritikar dapat kasi iba-iba naman tayo eh. Kaya yun lang ang aking sagot sa kanya na hindi lahat ng nakahanap ng AFAM ay mayaman lahat ng AFAM. Kasi may mga AFAM man dito na, katulad sa atin ha, may mga AFAM dito na fontanero. Ano ba yung fontanero? Sa atin, mga tubero, yung mga nag-aayos ng mga lababo, ganyan ang trabaho. Pero dagko ras dyan silang sweldo, direct, mga palangga, malaki talaga ang sahuran dito. Yun lang. Kaya, tulad ng akong bana, kusiniro na siya. Kusiniro na siya. Doon may nagkaila-ila. Kung iyang kwarta, kung iyang sweldo, igastos na mo sa Pilipinas, dako na kaayo ito. Diba? Kaya nga siguro ang iniisip ng mga lalo ng mga probinsyano na dato na jud ang makapag-AFAM ka kay klaro ang ilang sahod diri kung didto igasto sa Pilipinas dako man kay na kwarta kaya nakakapagtayo ka kung wais ka ha makapagtayo ka ng kuan, makabili kag yuta, makapagtayo ka diyan ng mga beach resort. Pero magsige jud kag kanang anong tawag niyan? Ipon.
Mag-iipunin mo talaga yung pera mo para maka-invest ka dyan sa Pilipinas. O, di ba? O di kaya kukuha ka dito ng utang. Parang prestamo ang tawag niyan dito sa amin sa Spain. Kukuha ka ng prestamo para makapagpatayo ka doon. Tapos dito mo na lang bayad-bayaran. O, di ba? Kasi hindi naman yung mabigat pag dito mo bayad-bayaran. Kaya man lang kasi nandito man ang trabaho mo. Tapos kung makapag-extra ka pa, o, di ba? Yun. Kaya swerte jud ang mga Pilipina na nakahanap ng AFAM na dato at yung kumbaga, yung hindi sila pinagpatrabaho, yung nandiyan lang talaga sila, dedicated lang sila sa family, nag-ano lang sila, alaga lang sila sa asawa nila at anak nila. 'Di ba? Kaya happy tayo para sa kanila. Yun lang din yung opinion ko. Ngayon, hindi rin lahat ng naka-AFAM na Pilipina ay ano yan, yung parang katulad ng iba, yung mga lumalabas sa mga vlog, nagbablog ngayon na nakilala nila sa internet, yung mga chat-chat ba, ay iba naman yung sa akin din ang aking part kasi nakailaman ako siya diri na nung nagtrabaho na ko diri sa Spain kay magkauban mami sa trabaho. Di ba? Tsaka sa Pilipinas nagbadaghana sa jud tayong mga hinawayon, oy, sa totoo lang. Wait lang ha, kay mo inusa kog tubig kay medyo mahaba-haba niyang atong istoryahanay kay nagpapahinga ako, medyo madaldal ako ngayon sa dami na napanood ko ng mga vlog ng mga Pilipina na may mga uyab, mga asawa o mga kano, mga foreigner, minsan mapaisip ako, parang iba man siguro ang sitwasyon ko sa kanila. Kasi, unya na, to be continued, kay inusa kong tubig. Ayan. Diyan sa may mga tanong, comments, gusto nyo itanong sa akin, mag-comment lang mo diha. Kay ato man yung tubagon. O, di ba? I-try ko mag-Bisaya Tagalog para naman ma-practice din ang akong Bisaya ba. Ayun. Ano ba yun? Yung nagsabi na si Jessa, yung pinapanood ko yan, si Jessa. Ano yan siya, taga-probinsya. Diyan niya nakilala niya ata yung asawa niya diyan sa chat-chat. Yung mga meet-meet ba na mga kung gusto mo talaga magka-AFAM, bueno, inaamin naman niya na gusto niya talaga yung magka-asawa ng foreigner, kaya marami siyang mga sinasalihan ng mga chat-chat sa internet. Kaya natutuwa ako sa kanya kasi Bisaya din siya Hirap nga siya medyo magtagalog Kaya parang hindi ako naano sa kanya pag manood ako, hindi ako naboboring. Tapos meron pang isa, bakit daw, ano daw yun? Hindi daw kasama ang asawa sa pagbablog. Yun, naintindihan ko yun siya. Totoo ba raw na may asawang foreigner? Baka imbento-imbento. Ako, hindi ko magkasama asawa ko mag-vlog sa YouTube ko, minsan lumalabas siya kasi nakukuhanan ko sa camera ba pag lumalabas kami, pati yung anak ko. Kasi mga palangga, tayo mga Pilipino, gusto jud natong camera. O, di ba? Pag may mga magbablog nga dun sa atin, tayo pa nga kaway-kaway. O, di ba? Ay, shout out mo ako dyan. O, di ba? Ganun tayo. Dito kasi, hindi sila ganun. Ang mga puti. Dito lang sa place ko, ha? Sa place ko sa Europe, dito sa Bilbao, ang mga tao dito ayaw magpa-video. Gusto nila ng privacy. Pag dyan nga sa sa swimming pool, pag mag-swimming kami o mag-beach dili ako magkapag-video, kay sila, nagtataplis yan sila. Minsan nga yung iba, hubot-hubad. Ay talagang sasawayin ka, na para kahit na sabihin mo, magsiselfie ako, tas nandun siya sa likuran, nakuha siya singkirir, alam mo yun nakuha mo siya ng hindi sinasadya. Iyamar nilang atensyon mo, talagang pagsabihan ka kasi, may lugar daw para magkuha ng photo o mag-video. Hindi doon sa mga places na maraming tao. Dahil hindi mo alam na ayaw nilang magpakuha. Tulad ng mag-ama ko. Ayaw nila ng video. Kahit nasabihin ko na, nagbablog ako, suportahan niyo ako, parang ganyan. Suportado sila. Hinayaan nila ako mag-vlog pag saan kami pupunta. Ayan. Pero wag mo silang kuhanin. Minsan nga, gusto ko nga silang interviewin. Lalo yung anak ko. Mga ganun ba? Para mugawas sila diri sa akong vlog, pero dili jud sila. Ngayon, respect mo yun ang gusto nila. Kasi,
Dito nga, i-share ko lang mga palangga ha. Dito nga, nung maliit pa yung anak ko, yung nag-schooling, kasi syempre hindi ko alam ang mga patakaran nila dito sa schooling. Kaya yung asawa ko talaga nga, ang hands-on mula pa ng maliit pang anak ko sa school. Pag may mga meeting, ayan, makiano lang ako sa kanya. May papel na dumating, pinapapirmahan sa aming dalawang mag-asawa. Sabi ko, unsa man eh? Alam mo kung ano yung papel na kalagay mga palangga? Permission para yung anak daw namin ay makasama sa classroom picture. Sabi ko, ay hindi naman to kailangan sa Pilipinas sa AMUA. Oy, kung may classroom picture o sa batch picture, go lang ng go. Hindi na kailangan ng permit. Ganun sila karigpit mga palangga dito. Kailangan namin pumirma mag-asawa na kami ay pumapayag ng anak namin ay isasama sa picture. Buti sana kung picture lang solo o pag model-model. Hindi eh. Classroom picture. Buang ko. Kaya nga sabi ko ay doon ko lang din naintindihan sila dito. Ito hindi siguro to maintindihan ng mga kababayan natin na hindi nila na-experience tulad yan sa Pilipinas na nung ka nakapag-abroad. Ganun sila, yun lang ang kaibahan. Talagang respeto ka. Kaya, pag ako nagbablog, usually, pinofocus ko lang sa walang masyadong tao. Kung may tao man, i-ano ko lang, i-ganyan-ganyan ko lang, hindi naka-steady. Kasi, mahirap na. Pansinin ka pa at lapitan ka. Ay naku, tapos masama pa ang tingin sa iyo. Wag na. Kaya, pasaring-saring lang ang aking video. Kaya tulad nga, yung mag-video ko, ako ra ang gigawas. Wala akong... o, diba? Kaya yun. Tapos, minsan kasi sabi ko nga, bakit pinakita ko nga sa kanya yung mga Pilipina na mga nakapag-asawa ng mga foreigner. Bakit hindi mo ako tulungan, ganyan, para, sabi ko, mo ako para marami ako mai-content pagkasama kayo sa vlog ko. Sos, ang sagot man sa akin na, Aben, ano ba ang purpose mo? Bakit ka mag-vlog daw? Sabi ko, pag naboboring kasi ako, ganyan, masaya pag ganyan na meron kang makwento, ganyan. Sabi niya nung in-example ko na maraming kumikita na malaki sa pagbablog, ang ingon dayon sa ako ay, ngano, wala di kay trabaho? May mga trabaho man tang, magbablog-vlog ka pa man. Pisti dyan buangan dyan ako asawa Tsaka, sabi niya, wala ka na nga time, nagreklamo ka na nga dito sa bahay kasi sobra-sobra ang trabaho natin. Hindi na nga tayo makapag-banding kahit na, minsan kasi hindi kami nakapag-banding sa loob ng isang linggo kasi talagang wala siyang day off. Tapos, isisingit mo pa yung pag-vlog mo kasi nakikita niya kasi ako pa nag-edit mga palangga. Talaga naubos ang oras ko siyempre pakinggan mo. Tapos yung kung ayaw mong isama sa vlog, i-silent mo kasi baka merong masaktan yung sa mga sinasabi mo. Alam mo yun, siyempre, tutukan mo yung pag-i-edit. Ako lang, dito lang lahat sa cellphone. Nakikita niya, ikagalit siya kasi imbis na makipag-usap ako sa kanya, yun yung time namin ba na pag nagpahinga kami gabi na, minsan nag-aantay man yan sa akin pag-uwi ko. Nunood lang siya ng TV. Tapos pagkadating ko, punta agad ako sa kwarto, itong cellphone ang inatupag ko kasi nag-i-edit ako ng mga video, kaya minsan mga late ang mga upload ko kasi pagod ako minsan sa trabaho. Habang hindi pa ako inaantok, doon ko na siya ini-edit. Inagagalit pala siya, nagtatampo siya kasi ibig na magkumustahan kumusta ang iyang how's your day? Alam mo yun, yung ganun ba? Hindi na tuloy kami makapag-usap, kaya nag-una-una ko sa pag-edit, kaya nagalit din siya, sabi kaya niya, tapos gusto mo pang sabi niya, buti sana daw kung wala akong trabaho. Kaya may reason naman siya, kaya hindi ko din masyado din sineryoso. Pero mahilig talaga ako manood ng mga vlogs ng mga Pilipina na may asawa na foreigner. Kasi natutuwa lang ako sa mga istorya nila. Di ba? Kaya, ayun. Mamaya, i-continue natin tong ating kwentuhan kasi makipag-meet ako sa aking holiday kasi ngayon mga palangga. Pag holiday, nagsasarado yung pinagtatrabaho ko na bar. Pero doon sa bahay, nag-extra ako kasi ang pasok ko lang talaga sa kanya ay Monday and Thursday. Monday and Thursday, 2 days lang a week.
Tapos absinan ko pa pag natapat na ang Thursday holiday. Kaya pinapasukan ko talaga siya kasi hindi ko naman siya pwede pasukan. Pwede ko siya palitan ng ibang araw. Hindi naman pwede bukas kasi whole day ako bukas. Kaya, tulad nga na nasabi ko kanina, sobrang dami ng trabaho pag summer. Kaya whole day ako. Ngayon, kung may mga tanong kayo, ayan, sasagutin natin yan. Kasi maganda rin yun once in a lifetime makipagkwentuhan sa inyo dito sa aking YT channel kasi sobrang tagal ko nang hindi nakapag-live streaming. Kanina sana gusto kong makyat pero hindi naman alam paano ibaba yung hagdanan ng host nang nag-host sa aking channel. Kaya sa lahat ng aking mga silent viewers at sa mga viewers ko, don't forget to subscribe and share sa ating video. At kaya, tsaka malapit na pabalik dito ang aking kapatid na nandun sa US. Malapit na silang pabalik dito. Kaya, meron na rin akong kabanding uli. Di ba? Yun din lagi kong kasama pag nagdi-day off ako. Lalo na pag gusto kong lumabas. Ayan, dalawa kami. At syempre, ibablog natin pagbalik nila. Kaya lang parang may trabaho ata ako eh. Pag nakipag-meet na lang ako sa kanila, ibablog ko. Kaya, mega love shoutout pala sa aking padre and madre dyan sa Virginia Beach, USA. Mega love shoutout. Grabe, na-miss ko na kayo. Ewan ko kung ma-upload ko tong video na to kasi medyo alanganin ako. Tapos, parang makulimlin ata ngayon. Sa akin ding kapatid na si Aya, mega love shout out and your family at sa family ni Mark. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. And God bless us all. Good health. Enjoy lang kayo dyan. Enjoy lang din kami dito. Trabaho. Yun nga lang, enjoy sa pag-day off. Then, trabaho na naman. Tapos, enjoy na naman. Enjoy life lang tayo. Kasi, yung, anong tawag niyan? Yung pera, kinikita mo pag nagtrabaho ka. Pero yung time, hindi mo yun maibabalik. Kaya, bawat oras na, dapat enjoy life lang. O, diba? Huwag natin sayangin ang oras habang pwede pa tayo siya. Kasi minsan makikita mo, meron ng lalo mga clients ko, mga palangga, nakatungkod na, yung healthy pa sila, nakikita mo ba? Tapos pagdating na ng mga ilang taon, kasi 5 years na ako dyan sa trabaho ko eh. So, naka-wheelchair naman siya. Tapos tabingi na ang mukha. Tapos umaano na yung bibig, hindi na nakapagsalita. Tapos meron na nag-aalaga, na samantalang noon, asubola lang siya, nagsilalakad, nagtutumor algo na siya lang. Alam mo yun? Tapos normal pa kausap. Tapos meron iba naman, normal pa sila, nakapaglakad. Pero may alalay na din kasi nawawala na sa yung mga sinasabi pa ulit-ulit na. Kaya minsan naisip ko ba, kasi nagtatrabaho ka sa public relation ka yung parang nakipag-usap ka sa kanila, communicate. Naisip ko, doon at doon din ako pupunta. Lahat naman tayo tatanda Lahat din tayo, pabalik sa pagkabata. Makalimutin ka na ganyan. Sa isip ko, habang ngayon pa lang na, enjoy life talaga. Enjoy mo yung time na pwede. Kung gusto mo magbiyahar sa bakasyon mo, gawin mo. Gusto mo sa day off mo, lumabas, mag-enjoy, gawin mo. Pero hindi naman kasi enjoy na magsugal ka diha. Makipag-meet ka sa mga friends mo, banding dito, banding doon. Huwag mo isipin ang pera kasi kikitain mo pa yan. Kaya kung gusto mo makipag-dinner sa mga kaibigan mo, sige, ikaw taya. Parang gano'n ang yabang, Enjoy mo lang sa family. Kasi pag lalabas ka naman talaga, meron kang magagastos ka Kasi lalo dito, kahit magkotse ka, may piyahe ka mabayaran pag malayo-layo. Enjoy lang kasi kikitain mo pa naman ang pera Kasi magtatrabaho ka uli O, diba? Ganun na mga palangga. Kaya, next time uli, kwentuhan tayo at be continued na lang ating vlog. Okay? Bye-bye and love you all!